Ito po yung halos nagkaroon ng near miss siya na halimbawa nagkaroon lang ng grounding, Anong grounding, sir? touch, yung nagkakaroon ng barko ng touch bottom, Ano po yung touch button? yung kanilang hull ay nakatapat sa sand, sadsad po. Ito po yung mga... Are you sure? Taga-Marina ka? Mukhang nautal-utal ka. Tinutulungan ka pa ng Coast Guard. Sir, Sigurado. alam mo kung bakit aminin ko na mainit ang ulo ko ngayon? Kasi may namatay. 18. Yeah. And that, meron pang 24 missing and we don't know what happened to this 24. Kaya kanina patawa-tawa ka. Ang less serious marine casualty po refers to a term used to describe any maritime casualty that does not qualify as a very serious marine casualty or a serious marine casualty. Teka muna, nahilo ako dun sa sabi mo. Ikot-ikot. In short, gawa-gawa nyo yan? Kayo ang nag-craft. Yes sir, this is a policy po. That's a Yung policy po under Memorandum Ano kasi Circular. policy yan? Ang hirap intindihin. Paikot-ikot. Tama ba? Kabutihang palad po, ligtas po yung ating Sea Marshal na personal. Yung pong binabanggit nyo mo yung Teka muna, Opo. mabuti pa siya ligtas. Paano yung mga tao na dapat protektahan niya hindi nakaligtas? Sana siya naman ligtas siya. Pero 18 ang hindi naligtas. Good Senator, sir. Sorry to say that. Apo. Sorry kasi I'm being emotional. 18 ang patay, 24 ang missing and we don't know what happened to those missing. Tapos parang buti na nakaligtas yung marshals doon. Wala bang, is that PPA o Coast Guard? Wala bang nagtitimbang ng mga sasakyan at nagsabi, oy, ikaw, itong sasakyan ito, 500 kilograms, ikaw, 1 ton, tapos kailangan magkaroon pa ng another 500 para balance na, pinabalance yung weight. Who does that? Meron bang ganong klaseng sistema o pawara-wara, pasok ng pasok sa sakyan, may truck dito, may tricycle dito, may jeep dito, tapos may tricycle dito. Of course, pag hindi balance, lulubog yun. Who does the determination kung tama ba yung distribution ng weight? Anong mga sasakyan ang nakaload at ano ang timbang ng mga sasakyan na yon and how was it distributed doon sa loob ng barko? Meron bang ganong request tayo? Normally po, merong ganon, Mr. Chair. Pati Meron. po, meron po dapat, lalo na yung malalaking barko. Because Then I need that record para kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng masakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung kinakala makulong dahil sa pagiging pabaya. 32 times na nagkaroon ng aksidente itong mga vessels ng Allison and yet pinayagan nyo pa rin mag-sail. Para maataol ng mga to. Something's wrong kung 32 times. Well, recently, napabalita na merong mga nangyaring tragedy sa laot. At ang pinakamasakit at masaklap, itong nangyari recently sa Basilan na kung saan 316 passengers and 18 dead and 24 missing so far na sakay nitong MV Tricia Christine na pag-ari ng Allison Shipping Lines. This is really unacceptable. Dapat meron talaga managot dito. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Ang pinagtataka ko po, nabasa ko po sa mga reports, na itong Allison Shipping, involved na pala ito sa 32 maritime incidents. 32 since 2019. So, ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Yung mga lumulutang na mga kabaong. Ba't pinayagan? Bakit hindi muna ni-review yung mga barko at siniguro na maayos at seaworthy itong mga barkong ito at yung mga pahinante nila o yung mga tripulante nila ay well-trained?
sa pagsisiguro na yung barko nila talaga ay maayos at kung papaano nila tugunan ang isang sakuna kapag may nangyari man yun. Although DOTR is already conducting maritime safety audit on Allison shipping fleets. Now, andito ba yung DOTR? Anybody from DOTR? Sir, Okay. 32 maritime incidents involved itong Allison Shipping since 2019. Ano nangyari? Bakit pinayagan pa rin tong mga barko nila na pumalaot at hindi nyo man lang muna sinuspinde o ininspeksyon muna lahat ng mga barko nila o masiguro na sapat ang training ng mga tripulante nila para siguraduhin na wala nang maulit na aksidente ever again. Sir, for this po, I would like to seek the help of our officer from Marina po. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Kung kayo'y naging maagap, wala sana namatay na ngayon. Unahin na muna natin doon, Engineer Carpio, involved sa 32 maritime incidents. And I would like to know ano ba yung maritime incidents na nakalagay doon sa mga dyaryo. Nabasa ko sa mga dyaryo yan. 32 maritime incidents na involved itong Allison Shipping Lines. And yet, wala tayong nababalitaan na sila ay nasuspindi or sila ay namultahan o may nakulong, may nakasuhan, etc. Nada. Why? Good morning, Mr. Chair. Senator Rapi Tulfo, sir. With the 32 mentioned incidents or accidents of their ships since 2019, we have the categories of the incidents which is less serious, serious, and very serious. These incidents, nagkakaroon na po ng suspension. However, yung mga less serious and serious, ito pong nangyari ngayon na panabanggit nyo kanina, yung sa Basilan, this is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Muna, Yes, sir. Engineer, define less serious versus serious. Yung less serious, ito yung mga very minor. Ibig sabihin, kasama na po dito yung mga walang lives, Walang what? wala pong buhay na namatay kasi yung very serious na po yun. No, Ito yung mga walang buhay na walang buhay na namatay. No. Define less serious sa term ng Marina. Kasi aksidente, may nangyari aksidente, Yes, sir. 32. So, bakit mo nasabing less serious ang isang aksidente? ito po yung halos nagkaroon ng near miss siya na halimbawa nagkaroon lang ng grounding, Anong grounding, sir? touch, yung nagkakaroon ng barko ng touch bottom, Ano po yung touch button? yung kanilang hull ay nakatapat sa sand, tasadsad po. Ito po yung mga... Are you sure? Taga Marina ka? Mukhang nautal-utal ka. Tinutulungan ka pa ng Coast Guard. Sir, taga Marina po ako. Oh. Okay. Capable ka ba sumagot sa mga katulungan ko? Mukhang hirap na hirap ka. Ang sumasagot para sa iyo ay Philippine Coast Guard. Hindi ko lang po kasi meron talagang definition sa aming memorandum circular. However, hindi ko na rin po naalala kung ano yung... Pero po ang... Sir, alam mo kung bakit aminin ko na mainit ang ulo ko ngayon? Kasi may namatay. 18. Yeah. And that, meron pang 24 missing and we don't know what happened to this 24. Kaya kanina patawa-tawa ka. Hindi po. Now, sa 32 sir, ilan ang barko, ilan dito sa 32 na reported accidents na ng nitong mga barko ng Allison Shipping? Ilan ang lumubog since 2019? Ilan na ang namatay total? Do you have those figures? Pero wala po figure but I can submit, sir. Okay, ang sunod kong tanong,
So 19 na pala, whether less serious or serious. 19. 32 since 2019. What did Marina do? With those incidents, nabanggit ko na yung mga categories of seriousness ng mga incidents, may mga suspension po. In fact, kasama po ang mga ating mga officers kung talagang they were found na talagang sila ay negligible doon sa kanilang mga functions. Okay, buti pa yung mga staff ko, meron agad definition ng less serious. Andito. Serious, ikaw, Meron po hirap sir, na hirap meron po ka. po ako. Nandito po yung O sige, pakidefine na lang. Mas maganda galing na lang sa iyo. Sige, kaysa galing sa mga tao ko. Ang less serious marine casualty po refers to a term used to describe any maritime casualty that does not qualify as a very serious marine casualty or a serious marine casualty. Teka muna, nahilo ako dun sa pinagsabi mo. Mikot-ikot. In short, gawa-gawa nyo yan? Kayo ang nag-craft. Yes sir, this is a policy po. That's a Yung policy po under memorandum Ano kasi circular. policy yan? Ang hirap intindihin. Paikot-ikot. Tama ba? So ang less serious, pag nagkaroon ng banggaan, lumubog ang barko at walang namatay, less serious yun. Very serious na po yun sir. Serious na po yun. Less serious, serious and very serious. Okay, sige. After this hearing, gusto ko by tomorrow, padala nyo sa akin yung 32 accidents, kung anong klaseng aksidente yun na involved itong mga vessels ng Allison Shipping. Yes, Your Honor. And then gusto ko rin malaman from you anong ginawa ng Marina. Okay? Now, itong nangyaring aksidente recently na involved itong MV Tricia Christine, ang cause of accident is yung lashing ata bumigay. I don't know if I'll be talking to you or to Philippine Coast Guard tungkol dyan. Who does the inspection before na pumalaot ang isang barko to make sure na it's seaworthy, everything is maayos, especially itong roll-on, roll-off, na tama yung pagkatali ng lashing, tama yung timbang ng masakyan. Kasi ang balita, yung mga sasakyan, hindi ata tama, i-distributed yung timbang. Yung sa may right side, mas mabigat kaysa dun sa left side. So bumigay ata yung lashing at baka yung lashing o yung ginamit na lubid para i-secure yung masakyan, baka marupok na. As opposed to dapat bago o dapat kadena. So who does the inspection? Bago pumalaot yung barko para masiguro na tama yung distribution ng weight ng mga sasakyan, tama yung mga nakatali dun sa sasakyan, etc. Who does that? Whose responsibility is that? Sir, as far as our procedure is concerned, Philippine Coast Guard is the last ditch of the inspection before the vessel will be allowed to proceed to sea. Okay, thank you. Commodore Oliver Tanseco, thank you very much for sa short notice at kayo po napunta rito. Dapat bigyan ka ng 3-day notice. Yes, sir. Kasi hindi dapat kasama sa usapin itong kasi tungkol sa mga barko. But we were overtaken by events, kaya nga napatawag ako agad sa inyo. Thank you for coming. Thank you, sir. So, Commodore Tanseco, kayo ang nag-inspect bago pumalaot ng isang barko. So ano nangyari dito sa MV Tricia Christine? So meron bang tauhan ninyo na nag-inspect? Senator Tulfo, sir. Una po muna, pahatid po ng Coast Guard yung pakikiramay po dun sa mga namatay na pasahero. At umasa po kayo, as we speak, yung pong ating mga technical divers at yung ating pong ROV, remotely operated vehicle, nandun na po sa site para po kung may buhay pa po, mai-rescue natin. Kung hindi man po, maibalik yung kanilang mga kamag-anak na nawawala. So, asahan niyo po, gagawin po natin. Ngayon po dun sa tanong niyo po kung sa Marina, kung sino po yung inspection, tama po yun. Nasa pre-departure inspection, meron po tayong MC na inisyu po ng DOTR. Ito po 07-12 po ito. Existing po ito. Ito po yung pinaka-blue book. Ito po yung aming pinaka-obligasyon kapag ka po ang isang barko ay Philippine flag
At ito po ay paalis na kasi po ang policy ng Coast Guard, no inspection, no PDI, no departure. Talaga pong inspection po natin yan. Lahat po ng merchant vessel po, lahat, kailangan po ma-inspection ng ating Philippine Coast Guard. Ngunit ito po ay after masubmit ng may-ari ng kanyang representative, yung pong master o kapitan ng barko, yung pong master declaration of departure. Ibig sabihin po niyan, ang Philippine Coast Guard po na naka-assign sa mga pier na kung saan po dumadaong, umalis ang mga barko, umaasa po siya. Hindi po kami lang, kundi umaasa kami na yung kapitan ng barko kasama ng kanyang crew sa utos ng may-ari, siguraduhin nyo ang barko nyo ay safe umalis. Ito po yung Master's Declaration of Safe Departures. Panik po yung Coast Guard personnel natin. Ang kasama po sa inspection namin yung tinatawag nating na seaworthiness ng isang barko. Ang isang barko po, dun sa term po namin sa seaworthiness, ayon po sa MC, ang barko po ay kakayanin niya yung alon, yung hangin, kung meron pong weather disturbance, kaya niya pong maglayag, salubungin at makaligtas pong magbiyahe dun sa darating na bagyo or hangin o alon. Kasama na po yung competency, meaning po train ang kanyang officers at crew. Yan pong ginagawa ng Coast Guard. Doon po sa checklist, Senator, kasama po doon yung crew manifest, passenger manifest. Sabi mo pa kanina, tama ba yung lashing? Ibig sabihin po yung pagkakasecure. Kung yan po ay roro, yung sasakyan po. Kung yan naman po ay cargo, yung kanyang container. Kung yan naman po ay open cargo, ibig sabihin po mga paleta, mga kahon po, ito po dapat nakasecure. Tama po kayo doon. Kasama po sa chinecheck ng Coast Guard, yung pong load lines po. Kasi po ang barko, ang design po niyan, kaya niya po magkarga ng pasahero. Kaya nga po may maximum passenger at cargo. Hindi lamang po yung bilang ng pasahero, kundi yung bigat na kinakarga mo. Dinidisplace niya po kasi yung tubig eh. Doon po makikita, madali po yan. Kahit po kayo, kung nasa tabi po kayo ng pier, makikita niyo po sa gilid ng barko, meron pong parang design po yan na bilog, meron kang paataas. Yun po ang load lines. Makikita, pag yun po nakaangat sa tubig, ibig sabihin po nun, hindi po overloaded yung barko. Visual po yun. Yun naman pong, kung ang barko ay tagilid, alam niyo po, mapapansin din po ng mga, kahit po ordinaryong mamamayan, tagilid ba yung barko ko? Ito po yung tinatawag na listing. Either to port side, yun po yung kaliwa, or sa starboard side, yun po yung kanan. So madali po nating ma-check po ito. Kaya nga po, sasabihin ko po sa inyo, ang ginagawa po naming pre-departure inspection, sir, good Senator, sir, ito po lamang yung kaya po namin sa mabilisang panahon. Kasi po, mabilisan din po kasi ang turnaround ng mga barko. Kung paalis na po siya, kailangan niyang makabiyahe kasi po, depende sa height ng tide, baka po mabahura. Sinasabi niyo kaninang magkaroon ng grounding. Kung mataas po ang tide, kailangan makaalis na siya. So, talaga pong pressured ang isang Coast Guard personnel na nagkakandak ng PDI to do the inspection visually, mabilisan, titignan niya. Kasi para pong isang malaking building ang isang barko, lalo Okay. itong Allison. Sorry po, Thank you, napahaba po Commander yata. Tonseco. It's okay. Balik tayo dito sa sino ang nag-check physically. Wala bang ginagawang physical check ang Philippine Coast Guard? Is it Coast Guard or Marina to ensure na tama yung pagkatali ng mga sasakyan, na tama yung ginamit na tali, kung tali ba yun o kadena, para hindi mapigtas kung halimbawa nagkaroon ng konting alon-alon. In this case, base sa mga testigo, meron daw nakarinig sila ng malakas na bang Yes po. na which came from the lashing most likely daw. Yes po, inag-utos na po ang ating Secretary ng DOTR, Secretary Giovanni Lopez, ng investigation po. Marina at Coast Guard po. Isa po to sa tinitignan natin. Kabutiang palad po, meron tayong Sea Marshal doon po sa barko na ito. Ang Sea Marshal po, personnel ng Coast Guard, para po may safety, security, bumabiyahe pong kasama. So isa po siya sa mga eyewitness na kasama sa investigation para malaman po natin yung first-hand account on what happened. Kabutiang palad po, ligtas po yung ating Sea Marshal na personnel. Yung pong binabanggit nyo mo yung Teka muna, Opo. mabuti pa siya ligtas. Paano yung mga tao na dapat protektahan niya hindi nakaligtas? Sana siya naman ligtas siya. Pero 18 ang hindi naligtas. Good Senator, sir. Sorry to say that. Apo. Sorry kasi I'm being emotional. 18 ang patay, 24 ang missing, and we don't know what happened to those missing. Tapos parang buti na nakaligtas yung marshals doon. At anyway, Commodore, sir,
balik tayo dun sa pag-inspect. Bago sa inspect, most likely kasi nag-tilt na yung nasa right side. Base sa mga reports lang, sinusunod ka lang nakalagay sa reports. So, sinong nag-determine na well-distributed yung weights ng mga sasakyan na nakaload doon? Wala bang, is that PPA o Coast Guard? Wala bang nagtitimbang ng mga sasakyan at nagsabi, oy, ikaw, itong sasakyan ito, 500 kilograms, ikaw, 1 ton, tapos kailangan magkaroon pa ng another 500 para balance na, pinabalance yung weight. Who does that? Meron bang ganong klaseng sistema o pawara-wara, pasok ng pasok sa sasakyan, may truck dito, may tricycle dito, may jeep dito, tapos may tricycle dito? Of course, pag hindi balance, lulubog yun. Who does the determination kung tama ba yung distribution ng weight? Thank you, Mr. Senator. Sa barko po, meron tayong tinatawag na chief officer. Ito po yung chief mate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Meron pong stowage plan na tinatawag. Ang stowage plan po, kung alam niya kung anong mga kargamento o cargos na ikakarga sa kanya, mapasasakyan o kargamento, alam niya po rin yung bigat niyan. So, meron po siyang, sa storage plan po, ipapasok, lalo na po yung mga bago ngayon, papasok mo yung bigat, malalaman mo kung paano po ang trim ng barko. It's either trim by the head, lubog ka, o stern, or tagilid ka, so mag-a-adjust po siya. Yun po ang trabaho ng isang opisyal ng barko. Okay, yung so seafaring. meron manifest. Doon sa manifest nakalagay kung ilang sasakyan ang nakapasok doon Opo, sa barko at anong weight ng mga sasakyan. Meron bang ganon? Records tayo? O, isa po yun sa talagang binabasihan ng isang chief officer. Ngunit, hindi lamang po yung cargo. Kasi kung ang barko po, meron siyang ballast water, meron kang fuel. So, mismong yung barko mo, meron ng weight po siya. So, ibabalance na lamang po yun. Sir, Kaya nga sir, ang sa akin, meron bang records yung barko o sa manifest kung tawagin na nakalagay doon, nakaspecify kung anong mga sasakyan ang nakaload at ano ang timbang ng mga sasakyan na yon and how was it distributed doon sa loob ng barko. Meron bang ganong records tayo? normally po, merong ganun, Mr. Chair. Pati Meron. po, meron po dapat, lalo na yung malalaking barko. Because Then I need that record para kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng masakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung makulong dahil sa pagiging pabaya. tama po yun. Isa po yan sa magiging resulta ng investigation po. A thorough investigations that will be conducted by the PCG, the Marina po, kasama ng DOTR para ma-determine po natin sino talaga yung merong criminal negligence. Meron pong neglect po doon. We will do that, Mr. Chair. This is what I would suggest to you, Coast Guard and Marina. Pag-aralan nyo ito. From now on, lahat ng mga roll-on, roll-off na nag-load ng masasakyan, meron sa inyo, don't take their word for it. Kung anong sabihin ng barko, magpakita ng papeles, parang Bible truth agad, sige, larga na. Dapat may mag-inspection din, physical, titingnan kung tama ba yung sinabi sa papel nitong kapitan, yung sinasabi nyo kanina, master's declaration, as opposed to nakikita nyo physically, di ba? Dapat merong magche-check kung tama ba yung lashing, pagkalagay, kung yung ginagamit materials para i-hold yung mga sasakyan, kung matibay pa ba, how long has it been there, kung kailangan na bang palitan, etc. etc. Kasi karamihan sa mga aksidente, yung sa load hindi tama ang distribution ng load, yung weight. So, and also, Marina, submit to this committee lahat ng mga shipping lines na kung saan na-involved na sa maritime accident ang kanilang mga vessels. Ilan? Kasi kayo, pabaya din kayo Basta siguro may konting larga na. Alam niyo na yung ibig sabihin pag, di ba? May konting pilak. Pero kasi kung ako, sorry para sa akin, 32 times na nagkaroon ng aksidente itong mga vessels ng Allison. And yet, pinayagan nyo pa rin mag-sail. Para maataol ng mga to. Something's wrong kung 32 times. Dapat, meron ng mga barko na
nahuli nyo agad, hindi ka pwede muna mag-sail o dapat mag-training muna lahat ng mga tripulante. Tingnan yung mga kagamitan nila, tingnan yung mga lashings nila, yung mga ginagamit pagtali sa mga sasakyan. Kung seaworthy ba talaga ito? Wala, hindi nyo ginagawa po yun, Marina. You don't. Lalapit na siguro sa inyo, kung timbulong, edi lalargahan nyo agad. So submit to me the list. I want it tomorrow. Ilan na ang mga barko ng mga shipping lines ang na-involve sa accidents? And then ano po yung mga ginawa ninyo? Ilan na ang mga nakasuhan? At anong nangyari doon sa mga kinasuhan? Na-dismiss ba? O may na-convict ba? May nakulong ba? Gusto ko makuha yung records na yan. Just, I don't want this to happen again. O, halimbawa, yung nangyari sa Pangasinan ulit. Meron pa. May aksidente pa. Coast Guard, siguro sa sunod na hearing, alam ko kulang kayo sa mga kagamitan, kulang kayo sa how many rescue helicopters do we have sa Philippine Coast Guard? Dalawa lang? Opo, sir. Dalawa lamang po yung... Archipelagic country tayo tapos dalawa lang. Oh, shoot. Paano kayo makagawa ng proper rescue kung kulang tayo sa helicopter? Importante po yun. Ilan po yung vessels meron tayo, rescue vessels? 600. Yung nasa area, hindi total. 40. Yes, sir. So far po yung binibigay po dito kung rescue operations sa sitwasyon po nung Devon Bay na open sea po yan, meron tayong 40 na available. 40. Opo. So, importante sa helicopters kasi mas mabilis to. Tama po yun, sir. Para po immediate yung rescue and to guide our vessel on the ground. Kasi po nasa dagat po, mas maganda talaga. Hindi lang yung bilis, kundi they can coordinate yung rescue operation. Dahil depende po sa kuryente, maaring ipadpad na po ng malayo yung mga na nasa tubig po, na mga life raft at saka yung mga nasa life jacket po. Tama po kayo, we need aircraft. Thank you, Mr. Chair. Ilan ang ideal na number of helicopters ang dapat meron tayo, meron Philippine Coast Guard para makita mo yung ratio doon sa kung ilang barko ang bumibiyahe at sa laki ng archipelago. Ilan ba dapat? Mr. Chair, at the very minimum po, dapat ang bawat district po natin mayroon pong 2. Kasi based on evidence, bibihira yung district na hindi po nasasalanta ng calamities, incidente sa dagat. So if there are 2 rotary, meaning po helicopter, that can provide immediate assistance, kung po pwede po, may dagdag pang mga islander that can do long-range reconnaissance ng isang area, be it anti-oil spill, oil spill response, rescue po. Yun po sana. 2 bawat district. We have 16 districts po. So 32. So, kung yun po ang tanong niyo po. 32 helicopters. Yes po, sir. Medyo marami na. Ewan ko kung ma-approve ba yan. Okay. Pero siguro for the meantime, pagtsagaan mga 10 o 12. Kaysa naman 2 lang. Opo, tama po yan, Mr. Chair. What we will do, we will strategically position po yung mga helicopters po natin kung magkakaroon kami para po yung scope po ng coverage niya based sa kanyang range at saka yung response time. Because very important po yung response time. Dahil sa dagat po, hindi nga tayo nagyayelo pero ang ginaw po talaga at hypothermia, yun po talaga ang maaaring ikamatay ng ating mga nasa dagat po na kahit po naka-life jacket if they're not wearing thermal suit po talaga. So gagawa ko ng bill sa modernization program ng Philippine Coast Guard. Isama ko yan. Right. Yung requirement ninyo na para mapaganda yung inyo pong trabaho sa rescue operations, magkaroon nga ng maraming helicopters. And for the meantime, sa next year's budget, then I would propose na dagdagan yung budget nyo para doon sa helicopters. Meron kayong mga drones? Meron po tayo mga drones at ito po ginagamit din po natin, Mr. Chair. But also sa aming ngayong pong budget, we're also requesting for additional drone. Yung mas capable po sana na long range po siya, kahit po medyo masama yung panahon, mahalakas ang hangin, that can provide
awareness po doon sa area. Yes, Mr. Chair. Okay, I don't know kung pwede sagutin ito ng Marina or Coast Guard. As far as I know, dapat PPA ito. During the previous hearings, pinupose ko rin na magkaroon ng x-ray doon sa mga sasakyan na iniluload sa mga barko. Wala, we don't have that. So, one to sawa, ang mga smuggler maglagay ng mga drugs, baril, granada, or anything for that matter. Kasi ang ginagawa, random lang eh. Wala pa ang aso eh. May nakita ko aso minsan, payatot, malnourished, parang dekorasyon lang. Kinuha lang ata sa kalye, tinala ng lubid at kunya, dekorasyon. And it's not working. So, responsibility ba ng Marina or ng PPA? Your Honor, it's PPA. Actually, PPA. the cargoes. Nandiyan yung PPA? Okay, PPA naka-zoom. Virtually present. For PPA, we have Mr. Aeskelus Grexy Acob, virtually present. Mr. Acob. Mr. Akop? Ayun. Good morning, Mr. Chair. Naririnig po ba ako? Yes, loud and clear po. Kaya lang Ayun wala po. wala ko kayong visual. Yes, Kindly turn on buksan your ko lang Aking po. video. Video. Yes po, kayo, wala akong video. binuksan ko po. Ayan. Go ahead Ayan. po. Ayan Ayan. po. Ayun, so, Yes. ayun po, good morning, Mr. Chair. Again, ako po si Ichilus Grexes, ako from the Safety and Environmental Management Division under Port Operations Services Department. Together with me also is Attorney Dominic Marquez from the Legal Services Department. Sir, introduce yourself. Good morning, Mr. Chair. From the Legal Services Department, Attorney Dominic Marquez. And to answer your question, Sir AG will answer po. Ayun. Yes, yes, Mr. Chair. Ano po ang ating paglilingkod po namin, sir, regarding sa mga query po nila, sir? Haba ng mga introduction mo tapos tatarin mo sa akin ngayon. Ano yung question ko? Actually, sir, I'm sorry. Anyway. Just lately po naka-arrive. Sorry, I just heard po yung... Ayun, sorry. I just heard po yung... Okay, ulitin ko tanong ko. Sir, okay, makinig na lang po kayong dalawa. No? Dalawa-dalawa pa kayo dyan. Ang tanong ko, meron na ba tayong mga x-ray machines or anong system in place na ginawa ng PPA to ensure na lahat ng mga sasakyan na kinakarga sa mga RoRo ay well inspected or screened? Kasi sa ngayon, kung wala kayong x-ray tulad sa Bureau of Customs, makakalusod dyan yung mga sasakyan, especially mga closed one, pwedeng lagyan ng baril, granada, droga, lahat-lahat na. In fact, I think a few months ago, naharang randomly ng PDEA yung isang sasakyan na may mga droga sa likod na sasakyan, sa trunk. So ngayon, anong guarantee natin na hindi nagagamit ng mga smuggler ng mga droga from one province to another using the RoRo na nandun lang sa loob ng mga sasakyan? Ang mga illegal. So, Mr. Mga Chair, dokumento. I'll answer that question, sir. So, currently, the Philippine Ports Authority is continuing to procure more X-ray machines as well. And actually, today, we're having a meeting with PDEA with regard to coordinating with PDEA on the K9 units as well, and we're also training our K9 units to be better detecting that as well. So we're continuing to move forward and implement better safety procedures in order to prevent these from happening. Okay, for the meantime, habang wala kayong x-ray, anong klaseng safety procedure checks ang ginagawa ninyo? So that's why right now, sir, we do have K9 units as well. And as of right now, I do not have the figure on if we have it for every port, but we do know that in our major ports we do have them, and that's why we're continuing to work Teka muna, sir. implement it in all Ang ports. K9, dalawang klaseng K9 eh. K9 na nakakaamoy siya ng mga firearms. May K9 naman na nakakaamoy ng drugs. So, ibig sabihin, dalawang K9 dapat meron kayo kung ganon. Yes. Sir, to answer that, just to Please, put into the... don't do this. Ba't palit-palitan kayo? Dapat Yes. isa lang. Ayun, sir. Just to regarding po kasi dun sa K9, I have the idea po yung dun sa po kasi
Part po kasi na yung meron pong agreement with the PPA and then the PCG with regards to the K9 po. Actually, may training facility po ang PPA na provide sa PCG at kami po ang nag-aano ng mga K9 na ginagamit ng PCG, and then of course with our port personnel po, our mga port police. So, ayun nga po, may mga K9s po tayo na sila rin po yung nagtitraining po nito. Sila po ang nagpapacilitate din po nito. Hey, sir, nag-inspect po ako sa isang pier last year. At nakausap ko po mismo yung mga tao doon sa barko kung anong klaseng inspection ang ginagawa nila para bago maiakyat yung mga sasakyan sa barko nila. Sabi nila, random lang daw. So, ibig sabihin, kung random lang at ginagawa, binubuksan lang daw yung sasakyan, titingnan ng mata, walang aso, sir. Nakakalusot po yung droga, nakakalusot po yung bomba. Pwedeng gamitin ng turista yan, nalagyan ng bomba yung loob na sasakyan, and then remotely, papasabugin pag nasa laot na yung barko. It could be done. Right? Yes, Mr. Chair, we recognize your yung sa report na inyong na-receive. And if we may din po, gusto rin po naming malaman if yung ganyang insidente sa port na nabanggit nyo nga na random check, we'll investigate kung saan pong port nyo na nakandak yung inspection yan regarding on that, kasi kailangan po may managot on that subject. Dahil considering po, di ba, nasabi nga natin po na ayun nga po, sabi nyo nga na pwedeng anuhin yung bomba, kasi sabi ko lang po a while ago na ang PPA we are the one who also providing K9s, kaya kailangan po natin malaman din po rin yun. For that, we recognize nga po yung nabanggit nyo na incident yung na-report sa inyo na nag-random check lang po. Sir, mahaba ka magpaliwanag. Okay. Yes po. Unang-una, may atraso kayo sa akin kasi meron kayong body-worn camera na 1 milyon halos ang halaga. Okay? Hindi pa tayo tapos dyan. But anyway, saka na yan. Ito muna safety ng mga pasahero. Ang gusto kong mangyari, each and every vehicle na ipapasok sa mga barko sa RoRo, well inspected, thoroughly inspected, and thoroughly screened to make sure na walang bomba dyan, walang droga, walang nothing na illegal. How would you do that? Wala pang x-ray. Siyempre, alam ko yung x-ray. You have to have a budget for that now. It will cost by the hundreds of millions siguro. For the meantime, 2 K9 siguro. Isang K9 na nakakaamoy ng drugs, isang K9 na nakakaamoy ng ammunition. Tama ba, PCG? Explosives and firearms. O explosives. Hindi naman pwede yung K9 na explosives at saka for drugs. Walang ganon, di ba? So, isang K9 for explosives, isang K9 for drugs. And then, every vehicle ini-inspect. Okay? Ang nangyayari kasi, sinabi na sa akin doon sa pier, ang ini-inspect lang, randomly ang pag-inspection. Sabi ko nga, kung meron loko-lokong terorista, maglagay lang ng bomba dyan sa loob ng isang van and remotely pasabugin pagdating sa laot. Inunahan ko na kayo. Hindi ko ba naisip yan? Mr. Chair, our Assistant General Manager for Operations is actually on the way. I do think he will be better suited to answer your questions, and we do apologize for this. We have just sent him the link, and so that when it comes to this specific type of operations, we will we will take your we'll take your concerns to heart, and that is something that we do want to implement as well. I'm just being proactive here. Kayong dalawa, I'm just being proactive na iniisip ko in advance na it might happen. So before it happens, gawan nyo ng paraan para hindi mangyari yun. Okay? So mag-secure ka ng 2 K9 na ini-inspect each and every vehicle na sumasampa sa barko. Yung K9 para sa explosives at isang K9 para sa drugs. Yes, Mr. Chair. Siguro makipag-coordinate kayo sa Coast Guard. Yes, Mr. Chair. We'll continue to work on it and continue to expand our K9 divisions and to include not only for explosives but with PDEA, and that's actually something that we're proactively doing right now. We do have a coordination with PDEA right now
in order to have their K9 units to come in as well and to be more proactive and not just random checks, but we'll take in your advice into consideration and really implement it on all of our ports. We're just waiting for our AGM for operations to enter the Zoom chat. Thank you so much, Mr. Chair. For your information, kayo dyan sa PPA, I think it was the March 2025, 120 kilograms of shabu worth 860 million were seized in Calapan Port. Ito ay intel. Intel to na ibinigay sa PDEA at nahuli ng PDEA, naharang. You see? Kung wala palang nagbigay ng information sa PDEA, nakalusot na itong drogan to. Yun sinasabi ko. Okay? For the meantime, ang request ko, dapat meron 2 K9. Habang nagpaplano kayo para sa pag-procure ng mga kailangan na x-rays. I know marami kayong ports na lalagyan ng x-rays and the x-rays cost by the hundreds of millions. So I know it will take some time. For the meantime, habang wala pa, gawa kayo ng remedyo. Okay? Yes, Mr. Chair. So pag gumawa ko ng mga inspections, I do inspections, mind you. Kailangan makikita ko na meron 2 K9 na bawat isang sasakyan ini-inspect na Yes, Mr. pumapasok na barko. Okay? Sige, thank you, PPA. Na balik ulit tayo dito sa Marina and then later on punta tayo sa TNVS and Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard and Marina, anong napulot nating aral dito sa nangyari sa MV Tricia? Ano yung mga gagawin yung hakbang para hindi na maulit ito? Ano yung nasa plano, programa po ninyo? Marina. Mr. Chair, sad to say that siguro yung sa amin naman ay yung frequent inspection of the vessel, not only to do it annually, but we have to do it by maybe there's a endorsement every 6 months. Kasi right now our policy is every year to issue a safety certificate. So perhaps yan po yung isang suggestion. The only thing that we siguro problema lang din namin is we lack personnel actually. That's the dilemma of Marina. That's we keep on asking for additional personnel because yung nga nabanggit nyo rin kanina na this is How many inspectors do you have as part of your personnel? for now we have around less 100, maybe 90 to 100. 90 to 100? Yes. Less pa ba yan? Yung 90 to 100? Ilang bang barko meron tayo? We have about 10-12,000 including motor bangkas. Okay. Motor bangkas representing around 75% to 80%. So and then this is islands. So how many more personnel do you need? We need around to double that, hopefully, if we can, because we are also attending seagoing ships, home-ported ng Philippines. Meron din tayong pang overseas ships. So yan po yung kulang talaga. Matagal na naming hinihingi, but due to maraming proseso din, yan po. Okay, I can help you on that. Pero for the meantime, yung sabi ko sa'yo kanina, ulitin ko for the second time, yung mga vessels ng isang shipping lines na paulit-ulit na involved sa accident or yung shipping lines na kung saan yung mga vessels nila palagi na involved sa accidents, I want a list of those shipping lines. Okay? Yes, Your Honor. Actually, yan i-relay na namin. We'll submit it by tomorrow. And then Philippine Coast Guard, ang gusto ko po, kailangan merong physical inspection. Huwag na yung kung ano yung sasabihin nung barko, yung master's declaration, naniniwala agad kayo. Dapat meron din kayong physical inspection. Now, dito sa nangyari sa MV Trish, dapat may managot dito na it's either Marina, Coast Guard, or sabi nga ni Secretary Lopez, kung government, dapat may managot sa taga-government. Kung sa private, dapat yung shipping lines. Kailan po, nag-umpisa na po kayo gumagawa ng investigasyon, kailan po lalabas yung result ng investigation ninyo? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kung maaari po, yung sinabi ko pong Master's Declaration of Safe Departure, it's a requirement.
kakambal po nun is the actual inspection. Talaga po may physical inspection po na ginagawa yung ating mga personnel, PDI, pre-departure inspection. Okay. So kung merong ginawang inspection yung ating mga taga-Philippine Coast Guard, sabi nyo, so dapat nakita niya na hindi ata magandang pagkatali nito, or baka luma na yung lubid. Is it lubid bang ginagamit sa lashing o kadena? Ano bang material ang ginagamit? That's why, Mr. Chair, isa po yan sa imbisigahan. Despite the PDI na ginawa ng personal natin, ano pa yung possible natin na, sabi mo nga, how do we learn? What we will learn from this incident? So isa po yan sa thorough investigation na ginagawa ngayon. Sinimulan na po yan. Ang kagandahan po kanina, kaya sabing yung ating dalawang si Marshall ay ligtas po because they can provide testimonies po agad. So doon po makikita natin saan talaga nagkaroon ng kapabayaan. And makaasa po kayo, Mr. Kung dati admin po, ngayon we will file criminal charges doon sa mga negligent, even the owner, the crew, officers ng barko na nagpabaya, including our personnel. As your Inspector General, kasama po yan sa maaaring maging kaso po nila na ikatanggal nila sa Philippine Coast Guard if they were negligent sa kanilang ginagawa. Makaasa po kayo, kami yung unang nagagalit at nalulungkot na nangyayari ito dahil kami po talaga ang nagsisiguro na kasi kaligtasan ng ating mga mananakay sa barko po natin. So we will do that. We will review po yung policy po namin ngayon kung ano po ang kailangan baguhin. 2012 po ito, pero baka po may bago. Depende po kung anong recommendation din ng Marina. Ang next po is the response. Tama po kayo, we are now recruiting additional personnel. Maganda po yung nangyari sa 2026 because of the Senate and the Congress po. May dagdag po kaming budget to procure additional vessels. So, yung po mga barko pong parating na may kaliitan, papalit po namin doon sa mga barko pong malalaki para po mas ready po silang mag-respond. So, that's part of what we're doing right now, Mr. Chair. At then po, makaasa po kayo, we'll provide copies po ng resulta po ng investigation para po maging recommendatory po ito for other PDI in the future po. Thank you, Mr. Chair. Okay, so sinuspindi niyo po yung lisensya nitong Allison. And I've heard na yung Allison lamang ang bukod tanging mga barko na nabigyan ng eksklusibo para mag-fly that route. So, meron ba kayong plano na para punuan yung pinull out ng mga barko ng Allison? Tama po, kasi ito yung talagang means of transportation nila sa area. Una po, yung mga ibang shipping lines na may suitable vessels po na pasado rin sa inspection po, sa audit, safety, papayagan po natin provisionally. Yan po ang pahayag po ng DOTR. Provisionally, bibigyan po natin ng prangkisa o franchise, or we will allow them for the meantime na travel po dun sa area. Punuan yung nawalang ruta po ng Allison Shipping, yung kanya po namang passenger. In the meantime po, yung ating pong 40 meters po na barko ng Coast Guard, nagbigay po tayo ngayon ng libreng sakay doon sa mga pasahero para naman po hindi po maatala yung kanilang travel from their home island to their destination po. So libreng sakay po yan, makaasa po kayo. Kung may kailangan pa, i-review po natin kung need po magpadala ng additional vessel po ng Coast Guard para po mapalitan dahil marami pong mapipilayan sa pagkakasuspende po ng barko ng Allison na kinakailangan lamang po. Okay, ano na status Commodore Tanseco nitong 24 na missing passengers? Right now po sa last na tally po natin, 10 na lamang po yung nasa data po namin na nawawala. Based po doon sa manifest, doon po sa na-rescue, yung pong kung magtatali po tayo, sumatotal, 10 po yung nawawala. Kung meron pa po, that's what we expect to find out. Ngayon po na nandun na yung ating mga technical diver kasi may kalaliman po ito. So walang overloading dito? Sa data po parang wala sa passenger po kung titignan, Mr. Chair. But So, we will not. 10 na lang ang missing. Yes po, Mr. Chair. And then, ilan na yung total na casualty? 18 po yung 18. Apo. Sana wag na madagdagan yun. we're 18, praying po. and then 10 ang missing. Ilan yung na-rescue? And
Kung Kumusta na sila? if we can compare po yung data, 316 po yung mga na-rescue So na po. nagtatali ba yun sa manifest ng barko? Yes po, yung kanyang Total? yung kanya kasing maximum passenger capacity hindi pa naman po na breach. Ibig Hindi, sabihin, pero ibig sabihin, doon sa manifest, ilan ang nakalagay na passengers altogether? Versus doon sa, sabi nyo, 18 ang namatay at 10 ang missing, and then 300, ilan sabi nyo? 300 ang 316 survivors. Kung i-add mo yan, tumutugma ba yan doon sa manifest ng barko bago pumalaot? yun po ang isa rin sa ginagawa po ng investigasyon, mukha pong may hindi nakalagay doon sa manifest, doon sa mga pasahero. So, bine-verify po namin kasi isa po yan. Ayoko pong pangunahan yung investigasyon na ginagawa, Mr. Chair, pero isa po yan sa inimbestigahan po natin. Kasi yung So may ibig sabihin, may overloading. Kasi kung hindi tumutugma, tapos sabi nyo, nakalagay doon sa barko kung ilan na yung maximum na allowed para sa passengers, and then over sila, then that's overloading. Mr. Chair, kung titignan po yung allowed passenger capacity ng barko based sa kanya pong registration, 352, so hindi pa rin po Okay, so hindi pa rin overloading. hindi pa rin po. Pero Okay. hindi po ibig sabihin yan walang overloading. Isa po yan sa imbisigan natin. Tama ba yung lashing? Maayos ba yung barko? Hindi siya ba seaworthy? Overloaded ba siya o hindi? Isa po yan sa gagawin. So 344 passengers lahat. Kung bibilangin natin yung rescued, 18 namatay, 10 missing, 344 passengers. Ilan yung nasa manifest nila? 344 ba o more? Sa manifest po, 344 po yung total, Mr. Chair. Passenger of 317, crew of 27, so 344. Okay, so tumutugma. Opo. So walang overloading. Again, hindi pa po tayo tapos sa investigation, so we will find out po, Mr. Chair. Anong tawag doon? Hindi overloading pero may mga pasahero na wala sa manifest. So how would you deal with that Yes po, Mr. Chair. situation? If I may po, Mr. Chair. Pag sinabi po kasing overloading, hindi lang po yung passenger, but also the weight. Hindi, mamaya na yung weight. Opo, Doon muna opo. tayo sa passengers. Ibig sabihin po doon, Overcapacity siguro ang tawag doon. overcapacity or Over passenger undeclared, capacity. undeclared po yung kanyang mga passenger. So why would a vessel do that? And ano yung maging penalty sa ganon? If I can repeat. Kasi sabi niyo, there's a possibility na mayroong mga pasahero doon na wala sa manifest. Kawawa yun. So paano mababayan ng insurance yun? Mr. Chair, pwede ko po bang ilipat sa Marina for the At Marina. sanctions po? Thank you. Your Honor, thank you. Meron kasing policy talaga, no ticket, no boarding. So it's a matter of the control sa port na po yun. And then the second check is the Coast Guard na rin, counting the So meron, manifest. Coast Guard, meron kayong ginagawang head count, right? Meron po, Mr. Chair. Simula po nung sinabi mo na magbantay, isa po yan sa dinagdag natin, yung mag-head count. Okay. Kaya po doon sa pier, pag dumaan, nagka-count po tayo ng mga tao. Sa maliliit na barko, meron pa pong number na hawak, may ticket po Mhm. para po ma-check natin yung sa maximum versus sa actual loaded po. In this case, isa po yan sa imbisigan natin if indeed gaano kalalim yung ginawang pagbibilang ng ating personnel bago po mag-depart. Kasi po maaring wag naman sana, maaring hindi niya nakita, nasa CR na doon nagpunta. Kaya talagang dapat po check-in talaga yung barko. Okay, two things na lang. Compensation. Marina, may insurance ba itong barkong to, itong lumubog, itong MV Trish? Your Honor, opo, meron po silang passenger insurance coverage. Okay. Lahat ba ng mga pasahero taken care of? Yung pwede na ospital, yung mga nasawi, yung pamilya ba na compensate na maayos? Ongoing po yan, Your Honor. But there's already an emergency assistance sa kanila for those who are... Magkano binibigyan ng emergency assistance? Ang sa policy is 50,000. Para sa namatay? 50,000 lang? Hindi po. Yung mobilization, yung assistance kaagad, emergency sa hospital, yung mga survivors. And then, sa namatay is 200,000 po. 200,000 per... Pesos. Per passenger. Per casualty. Yan po sa policy. Ganun lang ba ang halaga ng buhay ng tao? Yan po yung nasa policy. Good morning, Mr. Chair. Sorry, sir. Francis Alpa, sir, from the United Filipino Consumers and Commuters.
Sir, in line with what was said about the emergency fund, we would also like to raise that this fund, upon our research kasi, it's after claiming. That's 30 days after the claim. We would like to assess You're trying to point out, Mr. Alpas. this emergency fund, sir. It's essential. Some of the survivors, they're survivors now. So are you from the shipping lines? Sir, no, we're representing the commuter, sir. Okay, These people that that survived, they need assistance right away. correct. So some of the things that we want to push is this assistance dapat not after the claim. This emergency assistance should be immediate. Kasi Correct. sir, the families, the people that are already at sea ngayon, they're not in their provinces ngayon. They're somewhere else. They're in hospitals. Right. So for the families to go and do this, we propose na dapat emergency and immediate yung assistance sa kanila, sir. Very good. Thank you, Mr. Alpas. Yeah, Engineer Carpio, dapat ganun nga. So, ang gusto niyo mangyari after, ng pag nag-claim na, dapat immediate. Sir, nabanggit ko nga kanina, Your Honor, merong immediate kaagad. Under our policy, meron tayong immediate na sinasabi. For everybody. Yes, for everybody. Okay, so meron kayong immediate funds Yeah. para dun sa... For the insurance, it's insurer to So, paano man na ospital? So, kayo nag-handle noon. Meron pa bang nasa ospital o lahat okay na yung mga na-rescue? I'm sure merong nasa hospital po. So, yun po yung sinasabi kong 50,000 na idodole out. So, dapat babayaran nyo lahat ng gastos sa ospital. Walang babayaran ni Cinco ang mga na-rescue yung pasahero That's, sa hospital bill. yan po yung policy na nag-provide po na sinasabi. Okay, on top of that, wala bang danyo sa policy? Ang lagay na rescue nga sila, lutang-lutang sila sa dagat, pero dapat meron man lang danyos. Pag-aralan yung policy na yan, Yes, Your Honor. insurance policy na Yeah. bukod doon sa nasawi, dapat yun sa mga na-rescue, buhay, na hospital, bukod doon sa hospital bills nila, dapat meron silang compensation doon sa tinatawag na danyos. I'll take that and consider that, Your Honor, for up to sa aming policy review. Magkano ang policy sa sa mga namatay? 200,000 na. 200,000 po. Pag- It used to be 50 lang yan, tapos in-increase namin ng 200. At sabi nga nyo ngayon, medyo pwede po nating Napakababa po yung 200,000. we'll review our policy. Magkano po yung palibing? Magkano po yung, di ba? Yung burol, etc. Magkano yung mawawala, especially kung pati di pamilya. Diba? Kung meron siyang 2-3 anak at siya lang naghahanap buhay, sana abot yung 100,000 o 200,000. Hindi tatagal yun. Okay? So, sige po, Philippine Coast Guard and Marina, I want a report coming from both agencies na result ng investigation ito or investigation. Of course, meron ng order ang DOTR. So, this committee would also want to have a copy of furnished of the result of the report, thorough report that would be conducted by both agencies. Yes, Mr. We will provide po, sir. And then please, wag na po sana mangyari ito. Do everything in your power na lahat pag-isipan nyo yung mga pagkukulang na kita nyo na mapunuan at hindi na maulit po to. Yes, Mr. Chair. We will do po. Thank you.